Kasama ko dyan. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabisdak. Bungit na puruhan na naman ni Vice President Inday Sara Duterte. Tinawag na pabayang Pangulo. Naku, kung pabaya lang ang pag-uusapan, lahat na 1,000% si Bungit na yan, anak ng kagwang. Legit po yan. Orly Gutisa babaliktad na umano. Mag-recant di umano itong si Orly Gutisa tungkol sa mga nauna na niyang pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee na ikinanta nga ho niya itong si Saldico Tambaloslos na di umano'y nag-deliver po sa lugar nila, sa mga kabahayan nila, itong si Orly Gutisa ng milyong-milyong salapi na puro malita, puno ng basurang kwarta, anak ng kagwang. Matindi po itong ginawa ni Tambaloslos. Malamang kung totoo pong babaliktad po itong si Orly Gutisa, abaho, 1,000% tinakot po ito ng mga buaya. Walang iba kundi si Tambaloslos. Mike Defensor Santiago nagsalita na po sa paratang ni Montulfo na di umano'y siya ay destabilizer. Aba, may inamin po si Mike Defensor Santiago tungkol po rito sa mga inaakusa sa kanya ng naturang black eye buplax na si Demonyo. Tolfo. O ito, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls, huwag po kayong mahiya, mag-subscribe po kayo, anak kayo ng kagawang. Nandito naman kayo, tuplukin nyo na, subscribes po. Para dumami po kayo dito sa Bisdak Pilipinas. At suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sa gusto pong makapanood sa akin ng live, sa Birada Aguila YouTube channel nyo na po akong mapapanood. Maraming salamat po sa inyo. Unahin na po natin itong buwelta ni Mike Defensor Santiago tungkol po dito sa mga birada ni napakalat ng mga piking balita na si Montulfo. Nakasama di umano siya sa mga destabilizer na magpabagsak sa gobyernong nakangiwiho ang panga. May inamin siya dito, pero sabi niya hindi po siya destabilizer. Oh, ito. Palike po muna guys. Pakinggan po natin si Mike Defensor. Narito po. Yung post ni Montulfo tungkol daw dito sa paparating na rally, November 16, 17, and 18. Meron daw kayong papel, at hindi lang papel tungkol sa rally, pero papel sa distab. That's I'm only quoting from Montulfo. Kayo ba? Ano bang papel niyo rito? Kasi totoo na dun sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung kasabing distab, hindi ako kasama dyan. In fact, ang panawagan ko pa rin hanggang sa ngayon, and I mentioned this several times, kahit na nga si Gutesa, hindi naman nagsabi na may dinideliver na pera kay BBM. Wala namang ganun, no? And ako, kahit ako, hindi ko rin, kung ano lang yung sinabi ni Gutesa, yun lang din ang sinasabi ko. May dinideliver ng pera daw kay Saldico, may tumatanggap, si Mark, Texay, at saka si Paul Estrada, tapos niladala nila kay Speaker Romualdez. Tinanong ko siya, sino nagdadala ng pera? Ang sabi niya, sir, wala akong maalala. Ang naalala ko lang noon, si Eric Yap. Nagdala ng, if I'm not mistaken, 48 suitcases. Tapos sinabi niya yung laman ng pera. So, consistently, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung rally na to against corruption, totoo nakasama ako. Pero, mismo naman ang presidente, di ba sabi niya, na itong corruption na to, ilabanan natin. Pero nagkakataon, and I will be the first one to admit, siyempre pagka against corruption nagsasama-sama, may mga iba-ibang pananaw yung mga organizations. May iba, ang gusto, to be honest, parehong resign, BBM, resign, Inday. Yung iba naman, Inday. Yung iba naman, may talaga nagsasalita, revolutionary government, may mga nagsasalita, kung ano-ano. Of course, you cannot avoid that. Pero ang bottom line, and I always tell them,
mag-stick tayo sa issue talaga na kinaharap ng bansa, which is the problem of corruption. Okay, stop muna tayo doon. Baka lumayo ho tayo ng kaunti. Okay, ito po yung inamin ha ni Mike Defensor Santiago. Kasama siya sa mga nag-organize ng rally. No, ngayong November 16, 17, 18. So hindi po natin alam ha kung saan siya kasama sa isa sa mga organizer kasi 3 venue po ngayong November 16, 17, 18. So yung Iglesia ni Cristo ay sa Lunita po yan. So sa EDSA Shrine at merong sa EDSA Plain, sa EDSA People Power Revolution, meron din ho. Hindi natin alam saan siya. Itong si Mike Defensor Santiago, na inamin niya po, oo, kasama siya sa pag-organisa ng rally laban sa korupsyon. Pero ang tanong, kung kasama ka ba sa rally, ikaw po ay may tuturing destabilizer na? Ang sagot, hindi eh. Tama dito si Mike Defensor Santiago eh. Di ba kayo, sabi nga ni BBM, kahit man ako, sasama ho ako sa mga rally laban sa korupsyon. So ngayon ito, may mga magrarally, kagaya ng Iglesia ni Cristo, babatuhin nyo po ng destabilisasyon, anak ng kagwang naman oh. Double standards po kayo. Kahit ulitin po natin yung sinabi ni Bongbong Marcos, kahit daw siya, pag hindi siya presidente, sasama daw siya sa rally dahil sa galit ng taong bayan sa kurakot, sa korupsyon. Eh siya nga ho yung tinuturo din po na kurakot na gobyerno eh. Sasali ka pa. So okay lang po ito, wala pong destabilisasyon sa panawagan ng Bongbong Marcos resign. Nakikiusap man ho yun. Nasabi, Bong, baka pwede Bong, kiusap po kami sa'yo, mag-resign ka kasi wala kang kwentang presidente, Bong eh. Bagsak na ekonomiya, Bong. Dumami pang mga durugista, Bong, anak ng kagwang. Recently, 'di ba? Saan ba yung lugar? Bulacan ba or may nabalita eh. Police captain ng hold up, no? Isipin mo, police captain na ha, kapitan sa pulisya ng hold up pa. Gutom na siguro ang pamilya. Kasawi ang palad, nahuli siya, na enkwentro niya, yung mga kabaro niya, ayun, gorgor siya, tigok siya. Sabi ko, putya, ito na ba yung Pilipinas ngayon under Marcos admin? Nakakatakot, no? Yung tagapagbantay ng kapayapaan, yun pala ang nangu-hold up. Pero hindi po rin natin alam kung ano ba talagang reason niya, bakit siya nang-hold up. Pera, alam niyo po ang magkano ang na-hold up? 20,000. Ito yung salamin ng gobyernong ito. Mga kawatan na sa taas, mga kawatan na sa baba. Sa isip-isip siguro ng police captain na yun, yung nasa palasyo nga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon yung mga ninakaw nila eh. Tayo pa kaya, 20,000 lang. O ito yung bottom line dyan, kapabayaan ng gobyernong Marcos. Again ha, hindi po masama. Wala pong destabilisasyon pag ikaw na nanawagan ka ng rally, BBM resign. Yan ay freedom of expression, freedom of speech. Na yan ay ginagarantiya po yan sa saligang batas. Hindi po yan po pwedeng kitilin kasi pag kitilin mo, matik po, nagmistulang marsyalo na ho tayo. Parang naalala po natin sa mga nauna po sa atin, mga nanay natin dyan, no? Mga lula natin dyan. Di ba sa panahon ni sa panahon ng senior, no? Sa panahon ng senior, sasabihan ka lang NPA ka. Pagbintangan ka lang NPA, damputin ka kaagad. Magsalita ka na against the government, damputin ka kaagad. Di ba? Pag nagsasalita ka na, walang kwenta yung pamumuno ng gobyernong ito. Dadamputin ka at ililing ka sa NPA. NPA ka, kaya ganyan ka nagsalita. Parang ganun ang nangyayari sa tatay niya eh. Pero ngayon, iba. Pag magsalita ka against the government, ang tawag sa'yo, destabilizer ka. Sila lang gumagawa. Pag sinasabi mong destabilizer, nagpabagsak ng gobyerno, nag-aarmas ang mga tao, naghihikayat na lusubin natin ang Malacanang, wala namang ganun. Nagrarally lang sila sa ilang mga venue. Anong mga venue na yan? Lunita, EDSA Shrine, EDSA People Power. Ang layo man ang Palasyo de Polvoron dyan. That's part of democracy. Demokrasya po yan. Na dapat hindi pwedeng kitilin kasi pag kinitil nga ho yan, marsyalo na po yan, panggigipit na po.
Tuloy, Mike. Yung organized corruption na nakikita natin, na lahat naman ang nagsasabi. I heard Senator Drilon na nagsabi na grabe talaga itong nagiging corruption and everyone else. So, tingin ko, walang political color. Huwag tayong mag-isip ng pula, dilaw, o yung mga green. Ito lang, focus tayo sa corruption. As Correct. to, sabi nga itong gagawing pagkilos, tingin ko kailangan madinig ng gobyerno that they have to act. Hindi pwedeng may script, hindi pwedeng merong pagtatakpan, hindi pwedeng may Tama. tatago. They really have to punish kung sino yung kailangan parusahan. Tingin ko, pagka ganito ang nangyari, makakalma ang taong bayan. Pero hanggat nakikita nila na parang iba yung nagiging takbo ng investigasyon o iba yung mga nagiging pag-aaral o yung kaso, medyo hindi maganda. For example na lang, Ed, no, Ma'am Ami, nung kailan lang nakita ko, ang mastermind na ay si District Engineer Alcantara. Wala namang papayag ng ganun. District Engineer ng isang probinsya, Bulacan, ni hindi nga regional eh. Naging mastermind ng buong Pilipinas. flood control coast projects. Yun yung mga bagay na gusto ko lang na i-address sa issue na to. Niliwanag po yan sa sinasabi ni Mike Defensor. Nag-organisa, kasama siya sa organizer ng rally pero hindi siya destabilizer. Galit po siya sa kurakot kaya sasama po siya sa rally. Galit siya sa korupsyon, galit-galit naman talaga po. Tayo na 1.2 trillion, di ba tayo nagagalit? Kaya sasama siya sa rally pero hindi ho pwedeng i-link ka na magiging destabilizer ka na agad. Gusto mo lang sumigaw ng pananagutan, bawal ba ho? Pick upin ko lang yung sinasabi ni Mike Defensor na wala na tayong kulay-kulay. Dilaw, pula, pink, green. Wala na ho. Dapat magkaisa tayo. Kung ikaw ay galit sa korupsyon, puta kasama ka dito sa pinaglalaban po ng Iglesia ni Cristo, ng mga ibang grupo, religious group. Kasama po tayo dyan. Sana tanggalin na po natin yung kulay-kulay. At sana yung mga Pilipino, mga estudyante, wag na po magpadala dito sa mga komunistang grupo, aktivistang grupo, mga kakaliwang grupo. Sumama po tayo doon sa mga grupo na totoo po nagalit sila sa kurakot. Yan po sana ang maganda. Kaso ang problema po, hindi naman nagkakaisa. May kanya-kanyang mga agenda. Lalo na mga dilawan, pinklawan, komunistang grupo. Inday Sara daw, impeach, anak ng kagwang. For what? BBM resign, tapos Inday Sara resign. Anong kunik? Unang-una, hindi naman si Inday Sara ang may control ng budget. Ito po yung sinasabi ho natin. Alam niyo po, mas may sense yung komentaryo dito ni Ma'am Rowena Guanzon kung bakit nagpauso po ng destabilisasyon issue itong Palacio de Polvoron. Pakinggan natin si Ma'am Rowena Guanzon kasi niribat din po niya dito si Auntie Claire, no? Claire Castro, tungkol sa destabilisasyon. Narito po, pakinggan natin. Destabilization plot, sabi ni Yusek Claire, ano ba? Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na. Saka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin. Para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang dinadamay nyo. Kaya itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta. Nagkamali lang dyan si Ma'am Rowena Guanzon, November 16. Ako rin, nagkamali rin kagabi ako. October yung nasabi ko. November 16,
17-18 po yung rally sa Lunita. Tama ka, Ma'am Rowena Guanzon, nagka-super typhoon la, marami nang namatay, no? Maraming nawalan ng buhay, maraming nasirang kabahayan at pamumuhay. Nagpauso po sila ng destabilisasyon. Di ba ho? So binabato nila naman ito sa mga Duterte. Tama si Ma'am Rowena Guanzon. Ito po ay pinapalabas po ng mga anti-Duterte, mga kakampi ni Bongbong Marcos, kagaya ni Claire Castro, alias Asong Olol. Ang talagang kinukunikta nila dito ay itong mga Duterte. Di ba, pinanser daw si Inday Saray, tsaka si Pulong Duterte, at tsaka si Chavit. So, anong purpose doon? Sinisira si Inday Sara. Kahit anong gawin ho nila, paninira kay Vice President Inday Sara, wala na po kayong magawa. Ang mga tao ngayon pa lang nakapag-desisyon na. Hindi kasi umubra ang inyong mga berada laban sa mga Duterte, black propaganda, lalo na kay Inday Sara. Hindi tumalab eh. Number 1 pa rin sa mga survey, minahal pa rin ng taong bayan. Ang resulta, landslide pa rin sa mga kaliwat ka ng survey. Hindi nila kinaya yan. Kaya ito, may bago silang pauso, destabilisasyon. Alam nyo, itong corruption under Marcos admin, magagalit talaga ang taong bayan. Si Raulo lang hindi magagalit dito. Nagaya yung Iglesia ni Cristo ho ngayon. Nagkakasa ngayon ng rally 16, 17, 18 dyan sa Lunita, Quirino Grandstand. Ito ay protesta. Ito po ay parte ng ating demokrasya na gusto po nilang, anong sigaw nila? Pananagutan, transparency. May sense po eh. Unang-una, yung investigasyon sa ICI, hindi transparent, tinatago ho nila. Ilang buwan na ba? Ilang araw na bang nakalipas? Hanggang ngayon wala pa rin nakakasuhan. Ngayon, magsabi po kayo ng Pilipinong na hindi galit dito. Galit na ho kami dito. At alam po namin kung sino ang mastermind. Na ngayon, yung nag-link dito sa inayupak na ito, ay ito, pinapatahimik nila kasama pamilya. Tuloy po natin yung rally, Ma'am Rowena Guanzon. At sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, 3 araw po, ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members ng iglesia. In fact, yung mga membro ng Jesus is Lord ay pupunta din. QJC rin. Pero tayong mga hindi membro nila ay welcome na welcome po dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating bansa na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Kagaya ho dito, Claire Castro, si Ma'am Rowena Guanzon naghihikayat na pumunta tayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. 16, 17, 18. Ito bang paghihikayat ni Ma'am Rowena Guanzon ay may tuturin nyo na bang destabilisasyon ho ito? Utangin na gumagawa kayo ng issue eh. Ang tanong namin, ito ba destabilisasyon? Ito ba pagpabagsak sa gobyerno? Tandaan nyo, anong ina-address? Paglaban sa mga kurakot sa gobyerno. Kung ikaw galit ka sa gobyerno, sumali tayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. 3 araw po ito. 3 araw na kabang-abang na hindi natin alam kung ano ang mangyayari, na posibleng may mangyari o talaga dyan. Sa 3 araw na rally, mantakin mo yung 3 araw na yan. Tuloy, Ma'am Rowena. Ito bang mga rallying ito? Malacanang, sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag-rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Ito yung sinabi ko. So ngayon linawin natin, no? Hindi na ba po pwede talaga mag-rally? Para isigaw po ang pananagutan ng mga kurakot sa gobyerno. Kasi magiging destabilizer ka dito eh. Ito yung nakakatakot. Sa isang demokrasyang bansa, lumalabas, martial law na po ang datingan. Huwag kang magsalita against the government kasi mamarkahan kang destabilizer ka. Ano po yung ikakaso po ninyo sa mga sinasabi ninyong destabilizer? Ano po yung action ng mga yan para sabihin mong destabilizer ka? Dapat linawin po ito ng Palacio de Polvoron. Kasi kung hindi po ninyo linawin ito, panigurado marami pong makakasuhan at maakusahan ng tinatawag na destabilisasyon. Tuloy po, Ma'am Rowena.
Hindi na ba kami pwedeng salita ng opinion namin na bangag kayo? Dahil destabilization na yan. Bawal daw sabihin na bangag mamruwi na gwansan. Batay ka, padampot ka ni Nyiwiim. Ito, harap-harapan sinasabing bangag kayo. Wala namang pinangalanan kung sinong bangag. Basta alam nyo na kung sinong bangag. Yung mga buhaya na ungurakot sa gobyerno. Na, putangin na, kapal ng mukha, walang mga hiya. Tuloy. At illegal. Mhm. Yung pagkasabi niyo pa ng destabilization para kaming noong araw, Ito na. Panahon ni... sabihan ka lang ng NPA ka kahit di ka NPA eh. Damputin NPA ka. na. Mhm. Baka ho nakalimutan nyo na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututol pa rin Marcos. sa liderato ni Marcos. Matatanda na po kami. At dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Mhm. Itong BBM administration, it's not new. Alam mo, ito lang ho yung anti-Marcos na hanggang ngayon anti-Marcos pa rin. Naninindigan, hindi natatakot, at sinisigaw yung kanyang prinsipyo. Kaya nga ho ako bumilib dito kay Ma'am Rowena Guanzon eh. Alam ko, dilawan ito, pinklawan. Sinabi naman niya dilawan, pinklawan eh. At malinaw naman to po sa ating lahat yan. Pero tingnan mo ang prinsipyo niya. China, ikaw bungbong. Ito sa akin eh, itong gobyernong ito, mas malala pa siguro sa tatay niya kung nakaabot ho ako. Kayo po makapagsabi dyan sa mga Pilipinong narating po, inabutan po itong Marcos Sr. Mas malala ba yung anak sa ama? Ito tuloy, Mama Rowena Guanzon. Is not, sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. Ito, Dahil ito yung nag-promise sa inyo, kayo mga nabudol kayo, ito yung nag-promise sa inyo si BBM at sa mga Marcos loyalists na he wants to recover babangon muli. his father's name. Mhm. Na gusto niya lang matutuwid ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Mhm. Abay, dapat bumangon ang tatay mo sa iyo at pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka eh. Jumbag-jumbagin ng multo para tumino. Alam niyo ho, nakaakit talaga si Bongbong Marcos dyan. No, na ako tatakba ko sa pagkapangulo kasi nga gusto namin ibangon ang dignidad ng aming pamilya. Inulit-ulit nila yan. Kasama yan si Mangga, si Amy Marcos. I-redeem daw nila ang kanilang pangalan, babangon tayong muli. No? Kasi nga tayong mga Pilipino, mag-isip ka din, oo nga, napaka-imposible naman. Ang baho na ng apelyedong Marcos, wasak na ang apelyedong Marcos, bakit ba gagawin muli nila yung nangyayari sa tatay nila na pinapahirapan mga Pilipino? Maraming mga missing hanggang ngayon ha. Biktima ng martial law, maraming namatay, nagkiklaim pa rin sila ng hustisya. Marami ho. Saka sa isip-isip ng taong bayan, oo nga no, baka nga titino sila at aayusin ang pamumuno kung sakali po sila ay manalo sa pagkapangulo. Pati ang mga Duterte na budol, tinulungan. Oo nga, binuto lahat ng taong bayan. Nangako ng 20 pesos per kilong bigas, bayaran ng utang ng Pilipinas. Ang $1 equals to 1 piso. Anak ng kagwang, mamingay ng Talyano Gold. Lahat na lang ipinangako. Pero ano ho ang nangyayari? Tama ka, Ma'am Rowena Guanzon. Pinaka-worst na presidente sa kasaysayan ng ating bansa, si Bongbong Marcos. Tuloy, Ma'am Rowena. Lumala. Manala ka pa. Kaysa dun sa martial law. Correct. Tignan mo nangyari sa atin ngayon. Minus na sa 41% sa foreign direct investment. Isa pa yan. Sinabi ko na yan. Months ago pa, mga kababayan, na wala na ang foreign capital na papasok sa atin. At wala ng bagong mga negosyo, wala ng dagdag o bagong mga trabaho. Yan po
ang kahinatnan ng administrasyon na korap. Tama. Ito pong bagyo. Hindi po ito coincidence. Hindi po ito climate change lang. Tingnan nyo naman ang timing ng bagyo. Kaya ito pong pagpuprotesta natin, wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging destabilizers. Dahil tayo ay nag-exercise lamang ng ating constitutional freedom of speech and to air our grievances against our government. Against the government of BBM that has failed us. And the whole world is watching. The whole world is watching. Sama po kayo sa mga rally sa November 16, 17 at 18. Ano man po ang relihiyon nyo, dahil hindi po ito batay sa relihiyon lamang ang ating pagtutol sa gobyernong kurakot at sa gobyernong incompetent. 16, 17, 18 po sa Luneta at sa EDSA. Kaya mga kababayan, itong destabilization na announcement nila, this is for the purpose of scaring all of us. Para hindi po tayo pumunta sa mga Tama, rally. ma'am. Natumbok mo yan, Tumayo ma'am. po kayo para sa bayan natin. Tumindig kayo. Tumindig kayo. Kahit saglit lang kayo doon, tumayo po kayo para mabilang kayo. Stand up and be counted. Show your love for your country. Join the rallies kahit saan man kayo. Kahit sinong rally, sinong grupo ang gusto nyo salihan, sumali po kayo. Sumali po tayo. Laban sa BBM administration na corrupt, incompetent, at mapaglinlang. Corrupt, incompetent, at mapaglinlang. Ang tindi ng paghikayat, ha? Sumama po kayo sa rally. O, harap-harapan sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Tingnan mo, ha? Pag ito ba si Ma'am Rowena Guanzon, pwede na rin nating sabihin destabilizer. Kasi nga, nananawagan siya na sumama tayo sa rally. Alam mo, tumpak yung sinabi ni Ma'am Rowena dyan, na, nananakot lang naman yung mga yan. Kaya, sinabi lang naman nila na destabilizer yung mga mag-organisa ng rally, sasama sa rally, para hindi po dudumugin ng taong bayan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. May sensa. I-discourage yung mga Pilipino. Huwag kang pumunta. Bakit? Pag pumunta ka, kasama ka sa destabilizer. Yung ginagawa ng INC ay destabilisasyon. Yung ginagawa nila ni Mike Defensor na rally ay destabilisasyon. Huwag kayong pumunta. Parang ganun yung mensahe po dyan Pero hindi Tama ka dito, Ma'am Rowena. Lahat ng mga Pilipino sumama po sa rally na yan. Walang kulay-kulay yan. Basta ikaw ay Pilipino, kailangan ka. Yung bilang mo ay mahalaga. Yung pagsisigaw mo sa social media ay mahalaga yan. Galit sa mga kurakot ay mahalaga po yan. Bakit po? Yung bawat boses ng mga Pilipino may ano yan. May kanya-kanyang hinanaing. Kaya ka sumigaw dahil dismayado ka sa nangyayaring korupsyon sa gobyernong ito. Kaya wag po kayong matakot. Sumama po sa rally na yan. Yan na po ang pagkakataon natin Katakot-takot na po na problema ng ating bayan under Marcos admin at pinipilit po nila at pinagtatakpan, kinukubir up para hindi mailabas ang katotohanan. Karapatan po natin malaman kung sino yung inimbestigahan nila. Kung sino yung pinapatawag nila sa ICI. Kasi puta nakakaduda Nasa Cebu ang baha, nasa Luzon ang baha, ang investigasyon nasa Davao. Kagaguhan talaga animal, no? Anak ng kamote. Pili tayo pinapasayaw sa kanilang sa kanilang tugtog. Tugtog na malademonyong sonata, malademonyong music. Hindi tayo susunod dun Gusto natin ng pananagutan, accountability. Gusto natin may maikulong na mga kurakot sa gobyerno. Ang problema nga paano po ito? May makukulong pa kaya? Makukulong pa kaya si Saldico at Martin Romualdez? Lahat po ng mga witness tinatakot na
na ayon kay manggagamit, nabla rin ng manggagamit, na di umano'y yung star witness na pinaka-credible sa lahat ng witness na humarap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutisa, retired Marine, ay babaliktad na daw at magre-recant, anak ng kagwang antindi ng sindikato, no? Gawin ang lahat, mapatahimik lang ang mga nagsisiwalat. Tinakot daw si Orly Gutisa at magre-recant na umano ito. So yung mga nauna niyang pahayag, babawiin niya. Yung mga nalink niya kay Saldico at Martin Romualdez, babawiin niya. Suligtas ang mga buhaya na anak ng kamote. Sino po yung nagsasabi dyan? O ito, ang kapatid ni Bubuim na si Mangga, ito. Tingnan natin. Na, so magre-recant na yung Marine. Ay, di Yung pa. naman paputok yung pasabog. Asa yung witness, ma'am? At Si saka, Gutesa. yung 17 congressman na lang ang kakasakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman Bago ata Romualdez? isip na hiya din sa sarili. So ito na. So mukhang ito yung pasabog ni Panfilo Lacson. Magre-recant itong si Orly Gutisa. Si Martin Romualdez hindi na pupunta sa hearing. Yung 17 congressman na lang daw yung ipapatawag nila. Yung pupuruhan dyan. Tama kasi, sinabi rin niya ni Panfilo Lacson kagahapon, di ba? Ipapatawag niya yung 17 kongresista. At meron pa nga hong special treatment na nangyayari. Ano? Si Saldimo. Bayasum na ho, pwedeng mag-attend sa hearing. Putsang ina, hindi na may siya ng warrant yan. Kasi nga, nag-attend Bayasum, anak ka ng tipaklong Panfilo Lacson. Ito yung nakakatakot. Dahil ang sindikato, gumagalaw na. Ito sana, kaisa-isang witness na sabi ni Senador Marcolita, na napaka-credible itong witness na ito pa po'y dinali ho nila. Mag-recant na ayon po sa ating mga, napanood ko rin po nasa media man yan, na di umano'y tinakot, no? Mukha, baka nga, ito ang totoo. Baka nga itong si Orly Gutisa ay tinakot na po ni Martin Romualdez at ng mga buhaya kasama ang kanyang pamilya na kapag hindi mo baguhin yung mga sinasabi mo, patay kang bata ka, gurgur ka. Na ngayon nga ho, nasa na kaya si Orly Gutisa? Kasi ayon sa huli nating impormasyon, si Senador Marcolita at saka si Mike Defensor nagsabi, di ba sinabi ho nila na nasa pangangalaga ng mga Marines. Ang problema, ang sabi naman ng Philippine Navy, wala. Sabi ni Lacson, pinahanap ko kay Kirubin, wala. Hindi hawak ng Marines itong si Gutisa. So sinong may hawak kay Gutisa? Na nauna na rin sinabi ni Senador Marcolita at Mike Defensor Santiago na umano'y si Gutisa ay tinangkang ambusin. Inambus nga ho daw Di ba kaya hawak na si Gutisa ng mga impaktong mga demonyong mga buhaya? Na pati pamilya siguro tinatakot na mag-recant ka lang. Linisin mo lang yung pinsan ni Bubuim na si Tambaloslos, matik, hindi ka na namin tatakutin. Alam nyo po sa akin una, pag sinasabi mong Marines may prinsipyo, no? Matapang. Andun yung prinsipyo at paninindigan. Ang problema nga oo nga, si Orly Gutisa matapang. Kung paano yung pamilya niya dinadamay at tinatakot at hawak na rin ng sindikato, kasi sindikato po ito, ano ang mangyayari kay Orly Gutisa? Anong uunahin niya? Yung Pilipinas, yung bayan, na imbis na tutulungan siya ng mga Pilipino, ipagtanggol siya laban sa mga kurakot, ito binabas pa ng mga hinayupak.
Ginagago pa ng mga komunista dilawan, mga pinklawan. Itong si Orly Gutisa. Imbis ito ay protektahan ng taong bayan, binabas pa sa social media. Sinisira pa ang kredibilidad. So ngayon, saan pipili si Orly Gutisa? Pamilya o sa bayan na hindi siya tinutulungan? Malamang, kung ako po ang kay Gutisa, pamilya. Ayaw ko naman mawala at magurgor ang aking pamilya. Dahil sa pinaglalaban ko na wala akong kakampi. Ito yung masaklap. Nandiyan na nga, nagsasabi ng totoo, nakikita niya. Ngayon po, ang resulta, ginagago pa. Maparikan ka talaga. Kung makapangyarihan po yung kalaban, mismong mga kabaro mo, putsang ina, wala sa hulog. Malamang bayad din ang mga hinayupak. Nagpa-interview sa media, dinideny ka. Yung protection daw nila, wala sa'yo. Hindi nila alam kung nasan ka. Kaya kahit na ako, sa katayuan ni Orly Gutisa, ay sige, ilan na lang. Mag-recant na lang ako. Putsang ina, wala rin naman tumulong sa akin. Binabas pa ako at hinuhusgahan pa ako, sinasabihan pa ako, nagtampered ako ng notaryo. Nagpalsify ako ng perma, ng abugaga. Ay putya, wag na lang. O sige, mag-recant ako. Kailan ba hearing? November 14. O, yun na po. Baka kasi galing man yan kay Palaka. Ay, kay Palaka. Mukhang Palaka din kasi. Galing man yan kay Mangga. Pero yung mga narinig kong mga komentaryo nakaraan, yung mga Marines, mga kabaro ni Orly Gutisa, sinabi talaga nila, hindi daw yan kakanta. Ang hindi kakanta, hindi daw yan babaliktad. Hindi daw yan magre-recant. Kasi pag kilala daw nila yung Marines eh. O kaso nga lang, ang problema, ang pamilya na po nadamay dito. Talagang hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kahit naman ikaw, tanungin kita, mga bubunistang tanganista, alin ang unahin mo? Kapakanan ng pamilya mo? O kapakanan ng mga Pilipino na putsang ina, ginagago ka pa, tinarantado ka pa, at hindi ka pa pinagtanggol at binabash ka pa, akusahan ka pang nagtampered. Wag na, oy! Gusto ko sana magpakabayani. Pero kayo, hindi kayo naniniwala at sinusukan nyo ako, dito na lang ako sa pamilya. Kaya ngayon, ano po ang mangyayari sa investigasyon? Zarzuela Optics. Ano po ang mangyayari sa mga kawatan? Takas, layas, kagaya si Bunuan, bayahing Amerika na. Nagpunta sa Taiwan, pero I think sa Europa ang laglag dyan. Magkita-kita sila ni Saldico. Mahahabol pa natin itong mga hinayupak na ito. Hindi na. Bakit? Putang ina, pinakawala ng tatay ng mga sindikato. Nasaan nga ba si Orly Gutisa? Dahil dati nauna nang sinabi ni Mike Defensor na nasa mga Marines. Alam ba ni Mike Defensor ito? Nasaan? Pakinggan natin si Mike Defensor. Narito. 2 weeks ago, ang sabi po ninyo, si Gutesa is with the Marines, but we have a straight denial from the Marines and the AFP. He is not now with the Marines. So, do you still stand by that statement? And do we know for a fact, do we know with any reasonable certainty that he is with the Marines? Well, actually, Ed, the information that I got, ang sinabi sa akin, na kasama niya yung mga kasama niya sa Marines, no? As to the actual location, as I've said, hindi ko talaga alam, no? Hindi ko siya nakakausap. In fact, may binibigyan lang siya ng message, and yung message na yun, dumadaan pa sa isang tao para makarating sa amin. So as far as I'm concerned, ang pagkakaalam ko talaga, kasama niya yung mga Marines, and nandun siya doon sa area nila. I'm not sure particularly where, pero nandun siya doon sa area nila. You mean you don't know if he's in the Marine headquarters or if he is staying with Marines outside the headquarters? Kung nandun siya sa headquarters, kung nandun siya sa barracks, but I'm from the information I got, no, nandun siya somewhere in the compound. Dun sa Marine area nila. Dun sa like if you're talking of Camp Aguinaldo, nandun siya somewhere. I do not know where exactly. I understand sa Bonifacio yon sa Marine headquarters. As to the particular area or particular place, wala akong ganyang information. Alam niyo po, magdasal tayong mga Pilipino na sana hawak talaga si Orly Gutisa ng mga Marines. At sana ang kanyang pamilya nasa compound ng mga Marines.
Kasi kung nandoon si Orly Gutisa, ligtas talaga siya. Pati pamilya niya. Pero kung wala doon si Orly Gutisa, malamang hawak na po siya ng mga sindikato. Huwag naman ho sana. So ngayon, maituturo pa ba ang mastermind kung sino? Na alam naman ng taong bayan kung sino ang mastermind. So naligtas na naman. Anak ng kamote ho ito. Tuloy, Michael. Kasi sir, Bonifacio sir ang Marines eh. The Marine Barracks is in Fort Bonifacio. I've been there several times. And they do have a guard there, and they screen people coming in and out. Tama. And yun nga, yung nabanggit ko, may kasama siyang grupo na ex-Marines. Ang una nga, pagkakalam ko, mga na active, yung mga nandun na mga kasama niya pa, dahil yun naman ang sinabi niya talaga. Na nandun ako, kasama ko yung aking mga grupo. So, yun, ang information ko lang so, hindi ko talaga masabi kung wala akong information kung sino talagang kasama, kung mga active ba yan. But definitely, nandun yung mga grupo niya, yung mga kamista niya who are now retired. At saka doon sa particular area location, wala akong ganyang information. Sir, kailan niyo huli baling nakakontak si Gutesa, whether in person or through a third party? Third party lang ba ang inyong contact, o are you able to speak or chat directly with him, whether through online or face to face? Ang nangyari sa amin, meron siyang binibigyan ng information. Ang alam ko, meron daw telepono na naaabot pa rin sa pamilya and na nababanggit. So, ang nangyari pa nga sa akin, hindi pa third party. May bibigyan siya ng message, may pupuntang message yun, kesa lang marirelay sa akin. In fact, si Senator Marcoleta, totally wala. Pagka may binanggit lang sa akin ng message, I relay this to him. So, this happened siguro mga 4-5 days ago na merong message na pinarating sa akin. And ang pagkakalam ko, ang sinabi is attend sila sa committee hearing. That was 5 days ago. So paano yun, sir? 4-5 days ago. So, But they will kailan attend the lang yun committee hearing. So willing po siyang umattend sa committee hearing. Pero may binabanggit pa, sir, na he still maintains his same story, or if he's changing his story, or if he's revising his story? Previous to that message, yung 4-5 days ago, ang parating sinasabi naman is matibay si Sergeant Gutesa, okay naman paninindigan. Of course, ang parating nire-relay is nag-worry para sa pamilya. So, may ganun siyang worry sa pamilya. At hanggang doon lang yung message na nakukuha namin. Yan, ito na nga ho yung issue na sinasabi ni Mangga ngayon, na di umano ay itong si Orly Gutisa ay magre-recant ba? Mag-iiba ng statement, babawiin niya yung mga naunan niyang pahayag. Malaking problema ho ito. Hindi po lang problema ni Senador Marcolita, hindi lang ho problema ni Mike Defensor Santiago, kundi malaking problema po ito ng bayan. Dahil pag nagbago ang statement ni Gutisa, automatic linis si Martin Romualdez, linis si Saldico, linis po si Bongbong Marcos. So in short, walang mananagot na mga kurakot sa gobyerno. Kasi wala na eh. Ang sabi nga ng Senador Marcolita, ang pinaka-credible na witness po ay wala ng iba. Si Orly Gutisa lamang. At siya lamang ang nakapagdugtong-dugtong ng lahat ng mga pangyayari na nakawan sa gobyerno. Yung mga malita-malita nanggagaling po sa kanya. Na may nabanggit din si Bryce Hernandez na malita-malitang pera. Ngayon, kung tuluyan po itong babaliktad, baguhin lahat ng mga testimonya niya. At ang problema, kung dadaliin si Marcolita at sasabihin tinuruan, dahil yun yung script ng mga bubunistang tanganista, mga pinklawan, na di umano'y kinukots ni Senador Marcolita itong si Orly Gutisa. Dahil yung video nakita ko noon, na habang nagbabasa si Gutisa, nalaktawan yung binabasa niya.
Kaya pinapaulit ni Senador Marcolita, ulitin mo. Yan yung pinaka-problema natin. Anyway, hindi lang naman mga tayo mong problema, kundi buong Pilipinas. Hindi natin matutukoy yung totoong mastermind. Na marami na nga pong biktima na nangyayari ngayon sa bansang ito. Biktima ng pagbaha. Maraming namatay dahil sa mabuhaya na yan. Marami nang nagbuwis ng buhaya. Pero sila, malaya, minamaniubra ang lahat ng mga pangyayari. Niluluko tayo harap-harapan. Masaya pa rin sila. Tingnan mo ho ngayon nangyayari sa ating bansa. Tama po si Vice President Inday Sara Duterte. Napabayang Pangulo itong si Bongbong Marcos. Sa sobrang daming namatay sa nakaraang Super Typhoon Tino at Juan. Mga almost 300 po yung mga nasawi. Ito ay bunga ng pangungurakot ng gobyerno, flood control na puro mga ghost projects. Sino ang dapat managot? Anak kayo ng kamuti, alangan naman kami mga vlogger, anak ng kagwang talaga naman. Oh. Pakinggan po natin ang balitang ito. Napuruhan po si Bubuim dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Tila nagpabaya raw ang gobyerno kaya maraming nasawi sa mga nagdaang bagyo. Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Yan ang banat ng bise sa pagbisita niya ngayong araw sa mga biktima ng bagyo sa probinsya ng Cebu. At para sa update, live mula sa Liloan, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si John Arawa. John, anong nangyari sa pagbisita dyan ni Vice President Sara? Bro, bumisita nga rito si Vice President Sara Duterte sa Liloan, Cebu, na kiramay siya sa mga pamilya na namatayan ng kaanak sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Nagpaabot rin siya ng ayuda sa mga biktima. Anim na labi ang nakalagak ngayon dito sa Liloan Central School. Tatlo sa mga ito ay mga minor de edad na tinangay ng tubig baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Nagpaabot ng tulong si VP Sara kung saan nagbigay ito ng 15,000 pesos sa bawat pamilya ng nasawi, mga pagkain at hygiene kits. Utal pala. Rasiniel Joaquin matapos rin rumaragas ang tubig noong manalasa Bagyong Tino. Dahil sa matinding pinsala ng bagyo, giniti VP Sara na dapat daw imbestigahan at panagutin ang sino mang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagpabaya sa kasagsagan pananalasa ng bagyo. Yan ay para raw maiwasang maulit pa ang ganitong mga trahedya. Narito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if government failed them. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. Ruth, bukod dito sa Liloan Central School ay bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa Barangay Tiltilon at Barangay Kutkot dito sa Liloan. Sunod naman niyang pupuntahan ang mga evacuation center sa Danao City at Compostela. Ruth. John, sa kabuuan, gusto kong malaman kung ano ang sitwasyon ng mga residente ng Liloan. Kamusta na ba sila? Dahil isa yung lugar nila talaga sa sabi nga, worst hit nitong Bagyong Tino. Ruth, isang linggo matapos nga itong manalasa ang Bagyong Tino ay nilibot natin kanina ang Liloan at Compostela na isa sa mga labis na pinsala ng Bagyong Tino. Nakita natin yung sitwasyon ng mga residente, may mga nanglilimos na sa tabing kalsada nang hihingi ng tulong at mga residenteng may bitbit ang mga karton na nakasulat mensahe na kailangan nila ng tubig at pagkain. Anila ay nahatira naman daw sila ng ayuda ng pamahalaan, ngunit hindi raw ito sapat at ang iba naman ay hindi na talaga naabutan ng tulong dahil nasa liblib sila ng mga lugar. At ang problema nga kasi nila ay no work, no pay kasi yung mga trabaho nila o pinagtatrabahoan nila ay nagsara rin dahil naapektuhan din ng bagyo.
Kaya naman napanawagan nila sa lokal na pamahalaan ng agarang aksyon sa kumakalam nilang sikmura. Kapabayaan, pabayang Pangulo. Alam mo yung sinasabi ni Inday Sara na pabaya ang Pangulo kaya maraming namatay. Totoo yan. Kasi kung hindi sila nagpabaya, walang mangyayaring ganyan na maraming namamatay. At hindi handa ang taong bayan, hindi handa ang gobyerno. Ang tawag dyan, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, incompetent. Incompetent kang Pangulo, wala kang kwenta, pabaya ka. Puta, dapat ka, ang Pangulo ka, alam mo kung anong gagawin mo. Hindi ho pwedeng puro ka na lang porma-porma dyan, mamamasyal ka, wala namang pumapansin sa'yo. Lalapit ka sa mga, ano ba yun? Saan ba yun? Cebu ba yun? Sa Cebu? Hindi man lang siya pinansin, anak ng kamote. Yun yung isa sa mga nakikita natin sa isang presidente na yan. Sinusuka po ng taong bayan, legit. Yung ekspresyon ng mga Pilipino pag nakita siya, kung pwede palang batuhin ng kamatis, binato na siguro sila. No? Kung hindi palang makasuhan ang Pilipino na batuhin si Bungit, baka nga nabato pa ng kamatis eh. Sa galit eh. Dahil maliwanag ito ay kapabayaan ng gobyernong Marcos, kaya maraming namatay at maraming nasalanta. Pero, pag si Vice President Inday Sara, pag pumunta, pinagkakaguluhan, no? Mainit ang pagtanggap. Pero sububuin, putang ina. Biyernes Santo ang mga tao. Gaya ito, panoorin natin ito, si Vice President Inday Sara, pinagkakaguluhan, oh. Ano? Grabe, kumusta nila dyan? Okay lang yung kete. Oo. Ano ginaya? Basta makasulod ka lang yung mga kapitid. Grabe na, ang sarap panoorin. Gamay lang. Ayan, oh. Ito yung hindi kayang gawin ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Yung tipong kusa siyang hawakan, kusa siyang yayakapin, dudumugin kahit walang ayuda, presensya lang, natuwa ng mga Pilipino. Ito yung hindi kaya ni Bongbong. Kaya nga puro silos na lang yung ginagawa sa mga Duterte. Wala eh. Nanalo lang kayo dahil sa mga Duterte. Makikita mo naman, habang naglalakad siya, wala namang pumapansin, anak ng kamote. Papansinin ka? Eh, putsang ina, korupsyon sa gobyerno, kaliwat kanan, anak ng kagwang. Bagsak ang ekonomiya. Pero si Vice President Inday Sara, matik, o tingnan mo to, kaliwat kanang tulong. Okay, pakita daw ang inipon niya. Naliluan niya. Pinaglaon na kayo ulit. Kung saan man pagbuhat nga, mabulok ang ipon. Hinahangan niya po ng mga social worker dahil sila man ang nagbalok. Paunsak na kanila, dili na pag naaiba pa. Tingnan mo si Inday Sara. Legit na mahal. Na mahal niya ang mga Pilipino. Ayan o, dumadalaw sa mga naiwan. Na mga namatay. Pinupuntahan. Pero si Bongbong nakadalaw kaya, anak ng kagwang. Hindi. Pabayang Pangulo, tama ka dyan, Day. Hindi mo man maramdaman na siya ay Pangulo ng bansa. Alam niyo po kasi ang mga Pilipino, pagdating ng mga problema sa kuna, putsang ina, kahit meron lang pumuntang mayor, kahit walang dalang ayuda, makikiramay lang, iba na ho yung dating sa kanila yan, lalo na sa mga namatayan. Paano pa kaya pag Pangulo na ang pupunta? O, di ba? Kaso nga lang, si Bongbong pag pumunta, nakasimangot ang mga taga Cebu. Pero si Vice President Inday Sara, hayan, welcome na welcome. At ngayon nga, mabalitaan natin na yung mga, tingnan mo ha, ito tingnan ko nandyan ang video. Auntie Claire, sabi mo na walang naitulong si Vice President Inday Sara Duterte. Ito, papunta na po. Teka lang.
Kita lang natin, kunti. Yan po ay tulong. Yan o. Tulong ng mga taga Davao para sa mga taga Sugbo. Relief goods. Truck yan, Claire Castro. Oh. Ayan o. May kasama pang medical team. Rescue team. Maghahatid po ng ayuda. Truck para po sa mga nasalanta po ng Bagyong Tino. Ayan o. From the people of Davao. Sipin mo yan o. Walang mga gawayan. Duterte lang. From the peoples of Davao. Papuntang Cebu. Grabing relief operation dyan no, ng mga taga Cebu. Pero grabe rin siguro yung mga nagtatrabaho dyan, nagbo-volunteer ba, nagre-repack. Ang dami o, truck. Ano na, Claire Castro? Ayan, walang pundo yan. Ginigipit pa ng mga buhaya. Pero hayan, tumulong sa bayan. Walang preno-preno ang tulong. Basta mga Duterte, bukal sa kalooban. Subok na yan nung Yolanda. Si former President Duterte, di ba? Pinakaunang mayor tumulong po sa mga nasalanta sa Bagyong Yolanda, di ba? Diyan sa Tacloban. O ito, inulit muli ng mga Davawinyo. Tulong po. Ayan, oh. Nasaan kayo? Mga kongresistang mga buhaya na ang pundo ay bilyon-bilyon, milyon-milyon. Yung mga senador, nasan? Ang alam kong tumutulong dyan sa Cebu, na mga senador, nakikita ko sa social media, Senator Bato, Senador Marcolita, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Ayan yung mga senador na yan. Tumutulong po sa mga taga Cebu. Pero itong gobyernong Marcos, putangina, yung mga pambato ninyo, nasan? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, nanalo kayo, di ba? Tumulong ho kayo. Lalo na si Tuta Soto, nakatulong kayo. Tambaloslos, na naglimas ng Kaban ng Bayan, bawasan yun yung ninakaw ho ninyo. Itulong nyo sa mga mahihirap. Sabagay, ang mga oligarkiya, hindi po yan tutulong. Tingnan mo si Palaka, imbis na tumulong sa mga nabagyuhan, nagparti-parte ang hinayupak anang pangkagwang. Kaya pagkatapos magparti-parte, ang resulta, ayan, palitan ng piso kontra dolyar, pinakabagsak na palitan sa kasaysayan ng ating bansa na itala po ngayong araw na umabot na po ng 59.17 ang palitan ng piso kontra dolyar. Anak ng kagwang, bagsak ng ekonomiya. Tapos sasabihin po ninyo, may mga nag-destabilize sa gobyerno. Ang totoong mga destabilizer ng bansang ito ay mga nasa Palacio de Polvoron, yung mga nakaupo dyan. Yung mga economic manager, ano pong ginawa ho ninyo dito? The peso is weak. Sabi ni Sandro. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong because the peso is weak. Kaya ang resulta, weak ang Pangulo. Untakin mo yan, matatawa na lang tayo dito sa may halong galit, anak ng kagwang, oh. Nasaan na yung sinasabi ng mga bubonistang tanganista na ang palitan ng piso kontra dolyar ay pag si Bongbong Marcos ang maging presidente ay piso versus 1 dolyar. Oh, meron ba? Wala, nga. Bagsak, malapit na mag-senior citizen. Kulang kadyot na lang. Kunting kadyot na lang ito. Baon na tayo dito. Tama nga ho yung mga na-forecast ng mga economic scientist, mga economic specialist, na po pagdating daw po ng 2026, palitan ng peso kontra dolyar, baka abot ng 60 plus. Ito na nga, kumakatok na. Ano bang pizza ngayon? Nobyembre 12, 59.17. Ito yung legit na sinasabi ni Vice President Inday Sara. Pabayang Pangulo. Hindi alam maging presidente. Nilulugmok ang bayan, binabagsak ang Pilipinas. Inuubos ang pasensya ng bawat Pilipino.
na ngayon galit na at magrarally na ngayong November 16. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.